Good day, welcome to my channel, Apollo Manlawe. Muli naman tayong magkita-kita sa pagkakataong ito sapagkat noong August 27, nakita natin sa ating Facebook yung Rappler 9 o'clock PM. Nag-publish sila ng isang post na luma naman na pangyayari ito. The Manalos of the Iglesia ni Cristo. The biggest controversy that rocked the influential Iglesia ni Cristo began with a rift within its ruling family. 10 years on, revisit the Manalo family. So 10 years na nakaraan, binalik nila ito. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng Rappler, bakit ginagawa nila ito. Hindi naman sila magkalaban ng Iglesia sa pagkakataong ito. Pero may rason siguro. So, August 28, alas 12 PM, nag-publish naman sila ulit. A decade has passed since 1 minute and 54 seconds. YouTube video exposed long whispered allegations within the Iglesia ni Cristo. Here's a look back at a controversy that rocked the church. Pinablish naman ng Rappler ito sa kanilang post. So, ano ba ang uso sa panahong ito? Ito bang sigalot ito na nakita nila noon? Parang hindi naman yata ito ang pinag-uusapan sa panahong ito. Kaya napag-isip-isip natin, baka may ibang dahilan sa pag-post ng Rappler ng mga bagay na ito. Same day, August 28, 1 o'clock PM, nag-post naman sila nito. Iglesia ni Cristo head expels mother, brother. So, lumang issue na 10 years ago. Okay, August 28 pa rin, 3 o'clock PM. Ito naman ang post nila. INC leaders using plane worth billion of pesos. May comment nga, anong pakialam ninyo kung gumagamit ang Iglesia ni Cristo ng ganyang eroplano? Ang importante, hindi siya nanghihingi sa gobyerno ng pera para gumamit ng ganitong uring eroplano. Okay, August 29 naman, 12 o'clock PM. Nag-publish naman sila ng another post. Glicerio Santos Jr., who passed away in 2021, was a central figure in the Iglesia ni Cristo. But what was his role in the scandal that rocked the influential church? Yan ang kanilang post naman. So, wala namang sigalot sa panahong ito between Rappler and Iglesia ni Cristo. Bakit sinimula nila ang mga post na ito? Sino ba talaga ang target nila? Ituloy natin. Okay, same date, August 29, 1 o'clock PM. During the 2015 Iglesia ni Cristo controversies, the term tiwalag became prominent. Yan ang kanilang post patungkol pa rin sa Iglesia ni Cristo. Okay, tuloy natin. August 30, 18 hours ago. Ito na, lumabas na yung kanilang target. From Survey Laggard to Senate 6th placer, is Rodante Marcoleta proof of Iglesia ni Cristo's political power? Yun, ito ang pinaka-target nila, si Senator Dante Marcoleta. Bakit, ano bang ginagawa ni Senator Marcoleta sa panahong ito? Siya po yung head ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga o nag-investigate na sa flood control projects ng Pilipinas. Same day, same hour, naggawa lang sila ng mas maganda-gandang post, yung picture na image na may upload. Yun din, from Survey Laggard to 6 placers sa Senate. Parang kini-question nila kung bakit nakaabot ng 6th place si Senator Marcoleta. So clear na tayo. Ito talaga ang pinaka-target ng Rappler.
17th hour ago, lumabas naman itong si Luel Minorca, Iglesia ni Cristo minister. Actually, hindi pa siya naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Lumabas naman ito, ewan ko, panghatak nila para siguro simulan nilang i-discredit si Senator Marcoleta. Then same date, August 30, 1 hour ago, Glicerio Santos Jr.'s Clout and Control in the INC. Yun naman ang pinalabas nila. So, siguro ito na ang pinaka-latest na pinalabas nila. Wala namang iba akong nakita. So, ano ang gusto nilang sabihin? Parang gustong iparating lang sa atin ng Rappler na ang Iglesia ni Cristo ay hindi na credible, hindi na dapat paniwalaan, at ang head ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta ay hindi dapat paniwalaan. So, hindi natin alam kung nakinabang ito sila sa mga flood control projects, meron ba silang natanggap o ano pa man, hindi natin alam. Pero nakakapagtaka lang, bakit nila ginawa yung mga ganitong bagay? Ngayon, puntahan natin ang pangyayari sa Blue Ribbon Committee. Nagkaroon sila ng unang hearing. Pagkatapos ng unang hearing ay mayroong nangyaring hindi karapat-dapat ayon kay Senator Marcoleta. May isang senador na nag-privilege speech at ito ang pakinggan natin. Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga, ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon, Nelson, ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung katulad at doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. May mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan.
Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun, Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. So yun, alam naman ng lahat na may Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control project. Bakit si Senator Lacson mag-iimbestiga pa? So dapat yung kanyang findings sa kanyang investigation, ibibigay niya sa Blue Ribbon Committee. Pero bakit nag-privilege speech siya? So meron talaga silang gustong gawin, meron silang target. Panoorin natin itong sunod na video. Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. So, dalawang senador na ang nandoon, si Senador Ping Lacson, si Senador Kiko Pangilinan. Sinong senador pa ang kasama nila? Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Dito Soto. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Naman. Pwede naman kaming magdebate dun eh. Diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita, Sen eh. Kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Okay, dito magtatapos ang ating vlog sa araw na ito.
So, dapat ba na magtayo ng isang independent commission o hayaan na lang ang Blue Ribbon Committee ang magpapatuloy sa pag-iimbestiga? Yun naman ang trabaho ng Blue Ribbon Committee. Kung gagawa ka pa ng isang commission, gagastos na naman ang gobyerno. Para saan ba yung Blue Ribbon Committee? Di ba para sa pag-imbestiga ng mga bagay-bagay na yan? So, sa tingin ninyo, matatalo ba si Senator Marcoleta sa 3 senators na yon? Mapapahinto ba nila ang Blue Ribbon Committee na investigation? Sa tingin ninyo, dahil sa suporta ng Rappler, hihinto ba si Senator Marcoleta? So, abangan natin yan sa September 1 sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee. Inaanyayahan namin ang lahat na manood. Suportahan natin si Senator Marcoleta. So, until here, don't forget to like, subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. So, don't forget to like and subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi. Ito ang kasama natin, si Baby Gab. What do you wanna say? Like and subscribe. Sige, kami. Like and don't forget. Dito ang pakita. Sige. Don't forget To like and subscribe. Okay.